Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Yan, at syempre ay para sa episode ngayong araw ng Warm Heart, meron po tayong mapag-uusapan pero mamaya po yan. Tayo po muna ay magpapadaan ng ating segmento, no, mauna muna ang ating attitude of gratitude for the day at meron kaming surprise guest sa inyo mamaya. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. of gratitude. Okay, so para sa ating segmentong Attitude of Gratitude, ano na nga ba ang ating mga katanungan na tumutulong sa atin para mapag-isipan o mapagnilayan yung pagiging o pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso, no, Steph? Una na nga dyan, yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangalawa sa huli, what is the kindest thing someone has said or done lately? At yung ating pangwalo na katanungan at yung what can I celebrate today? Ayan. Okay, so siguro ako na muna mauuna, Steph, no? Sige. Para sa Attitude of Gratitude. Syempre, gusto ko muna pong magpasalamat sa mga pagkakataon na makasama ang ating loved one, no? Yung quality time na tinatawag. At saka yung opportunity rin na magkaroon ng sense of comparison siguro kapag ikaw ay napunta sa isang lugar at nakita mo na meron pang pwedeng mai-improve sa ating lugar, no? Kasi nitong nakaraan na bisita ko yung aking husband, kung hindi nyo po na itatanong, isa po siyang OFW. So yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin siya. And syempre kapag napupunta tayo sa ibang lugar, nagkakaroon tayo ng observation, no? Kung ano yung mga best practices ng ibang bansa na nakikita natin compared dito sa, syempre lalo na sa ngayon, marami po tayong mga bagay na nakikita na pwede pa sanang ma-improve sa ating lipunan. So, kung meron tayo o kung nabigyan tayo ng pagkakataon na makita yon, yung pagkakaiba na yon, at nakikita din natin na may mga kaya naman i-improve, no? Parang magkakaroon ka ng bagong perspective eh. So, doon sa mga pagkakataon na yon, tayo ay nagpapasalamat. Kasi, syempre, privilege siya dahil may mga
sitwasyon kung saan minsan hindi tayo nagkakaroon ng ibang perspektibo o ibang perspektibo. Kasi sa mga instances na yon, unfortunately, yun lang kasi yung alam natin na situation and tinatanggap na lang natin siya kahit na alam natin na may pagkakataon or meron pa sanang ibubuti yung mga sitwasyon. So, yun ang aking ipinagpapasalamat. Steph, ikaw naman. Siguro, as always, pinagpapasalamat ko yung pagkakaroon ng pahinga kasi lately, parang naramdaman ko na hindi lang ako physically restless, no, emotionally and mentally restless din ako. So, syempre grateful ako dun sa mga pagkakataon na nakakapagpahinga ako kasi iba pa rin talaga yung parang nare-refresh yung kaisipan, 'di ba? Lalo-lalo na kapag ganito na papasok, no? Kasi ito yung first working day ko for the week. So, iba pa rin yung pumapasok ka na may refresh mind, refresh perspective, at syempre, kumbaga, yung mindset mo parang mas nai-improve siya, no? Although, syempre, may mga pagkakataon pa rin na, kasi ako talaga, may pagka-overthinker talaga ako eh. So, ayun, kahit pa paano, yung pahinga, nabibigay sa akin yung parang nare-refresh ako. Para lang siyang drink, no? Na kapag umiinom ka, nare-refresh ka. Di ba? Parang gano'n yan. Nabuboost yung energy. Yes. Oo nga pala kasi ang Sunday, para kay Steph, ayun yung Monday niya, no? Yes. Parang first working day of the week. Ayan. So, ayan ang aming mga ipinagpapasalamat, mga opportunity to be with your loved one. Syempre, taken for granted natin minsan yun kasi andyan lang sila. Pero, yun, yung mga pagkakataon na nabibigay sa atin para makasama natin sila. Grateful tayo doon. And also, grateful for refresh or pagkakataon para mag-rejuvenate and ma-refresh ang ating mga hindi lang isipan, yung ating physical din, no? Kasi nakakapagod din yung ating mga daily grind na sinasabi. So, yan ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Babalikan mo kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm Heart. Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart at sa puntong ito, padadaanin natin ang ating mga public service announcement na hatid sa atin ng ating kasamang si Steph Vicente. Ayun. So, alam naman natin na ngayong October ang Mental Health Awareness Month dito sa Pilipinas. So, ito yung announcement from the Mental Health PH.
dahil ang Oktubre nga ay ang Mental Health Awareness Month, ay magkakaroon sila ng ilang activities patungkol pa rin sa temang Changing the Narrative. Kumbaga, ito yung continuation nung tema nung last month's Suicide Prevention Awareness Month. So, meron silang mga activities tulad na lamang nitong ito in collaboration to with Department of Health. Hanggang ngayon na lang to. So, dapat hindi na palagpasin ng ating mga ka-warm heart kasi meron sila na DOH pinasigla National Health Fair, no. Isa itong 2-day event starting yesterday patungkol sa pagiging new flex, no, ng kalusugan, no. Syempre talaga namang flex, no, kapag ka may maganda kang estado, no, ng iyong kalusugan, ay iyon yung something na dapat ika-proud mo kasi ibig sabihin nagbubunga yung healthy habits natin. At syempre hindi lang naman kasama yung physical health kundi pati na rin yung mental health. Ayan. So yun, kumbaga isinabay nila doon, no, yung celebration or observance nga nitong ang Mental Health Month. Sa darating naman na October 17, no, merong hashtag Save Digispace with Bigo Live, no. Isa itong mental health initiative na idinisenyo upang mabago, no, o mai-transform ang digital landscape bilang isang source of community and healing. Ayan. Kasi alam naman natin, no, na pagdating sa mental health ay isang crucial na parte ng healing talaga ay ang pagkakaroon ng support group, no, or community, no, kung saan mararamdaman mo na belong ka at may kasama ka sa iyong healing journey. So, yun yung pinopromote nitong event sa October 17. At sa October 25 naman ay magkakaroon ng hashtag MH Talks webinar kung saan ay ine-explore ang mental health impacts, no, sa climate catastrophes and emergencies, no. Katulad na lamang dito sa Pilipinas, no, kakalindol lang sa kakabagyo, no. So, mahalaga na malaman kung paano ba natin mapapangalagaan ang mental health sa gitna ng mga sakunang ito. So, in relation pa rin, no, sa Mental Health Awareness Month, no, ay pinopromote naman nitong Philippine Mental Health Association ang Light Up Blue initiative, no, na sinasabi nilang isang powerful movement kung saan mapapalaganap ang kamalayan at maging yung pagkakaunawa, no, patungkol sa mental health. Ayan. So, paano ba makaka-join sa movement na ito na nakikita doon sa pinapakita natin, no, sa ating screen na ito is step 1, light up your facade, room, building, or use any blue light anywhere or just wear blue shirt. Invite your friends as well. Yung pangalawang step nila dyan ay upload your photos and tag at PMHA official at gamitin yung hashtag na hashtag #LightUpBlue2025. Ayan. So, yan. Para makita din naman yung pakikiisa, no, ng publiko sa Mental Health Awareness Month ngayong Oktubre. Sa pangatlo naman natin na public service announcement, patungkol naman ito, no, sa healthy workplace culture, no. Ito'y galing sa Virtual Mentors in partnership with Child Fam Possibility Psychosocial Services at CPPS Workplace Mental Health Philippines. Sabi nga nila, a healthy workplace culture doesn't just happen, it's built on psychological safety. More than policies and perks, it's about creating an environment where people feel safe to share ideas, raise concerns, and be authentic without fear of judgment or retaliation. So, sa session daw na ito, ay ma-uncover yung mga pundasyon ng psychological safety at doon malalaman kung bakit ito yung sinasabing cornerstone ng performance, innovation, at well-being. So, makakasama dyan ang, yung, kumbaga, resource person ay si Ma'am
Karen Rose Valdeleon. Yan. Siya yung CPPS founding partner at isa po siyang psychologist. Gaganapin po itong webinar sa October 23, 7 p.m. to 9 p.m. via Google Meet. So, ang title ulit ito ng event na ito ay Psychological Safety at Work, Unlocking Trust, Respect, and Work. Ito naman, from Lingap Bayanihan, ang bungad talaga nila ay kumusta ka na, no? Dahil syempre patungkol pa rin ito sa Mental Health Day, World Mental Health Day, no? Sa darating na October 10, no? Pero itong event nila gaganapin sa October 11, no? Dahil magkakaroon ang Lingap Bayanihan ng libreng mental health check-in session, no, sa October 11, na sinasabi nila na ito ay isang supportive online space kung saan malayang makakapagbahagi, no, ng mga thoughts and emotions at magiging kumbaga pakiramdam mo na ikaw ay naririnig at naiintindihan ng iyong community. At ang speaker dyan ay si Sir Ervin Aaron C. Santos na siyang magbabahagi, no, ng kanyang valuable insights at advice, maging ang kanyang experiences at kasama na rin dyan, no, yung mga makahulugang lessons, no. Kaya ayan, pwedeng sumali dyan, no, sa Kumusta Ka Na Mental Health Check-in Session aligned with the World Mental Health Day 2025. Yan. Ito ngang check-in session na to, no, ay 6 p.m. onwards, no, ng October 11 para dun sa mga gustong mag-share, no, magpa-check up kumbaga. At ito naman mula sa PsychStart Psychological Academic and Art Services, magkakaroon sila ng 2-day workshop, no, na pinamagatang Creative Approaches in Counseling and Therapy. Nagaganapin, no, sa November 13 at 14, 2025. No? At ito ay gaganapin sa Davao City. No, at ito may may credits to, no, CPD points, no, dun sa para sa mga registered guidance counselors ay magkakaroon kayo ng 14 points. Doon naman sa registered psychologists or psychometricians, magkakaroon naman kayo ng 12 points. At doon naman sa mga registered social workers, magkakaroon naman kayo ng 14.5 points. So, tulad yan ang nabanggit natin kanina, idinisenyo itong 2-day workshop upang maihanda ang mga professionals, no, with creative and practical tools para sa kanilang pagka-counsel at sa pagsasagawa ng mga therapy. So, yun lamang ang ating mga PSAs for today's edition ng Warm Heart. Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcements hinggil sa mental health services and workshops, conferences. So, sige, magbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart. Ihahanda na po natin ang ating panauhin for today's episode. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. Okay, at sa puntong ito ng ating palatuntunan ay hinihintay pa natin ang ating panauhin. Pero syempre may shoutout muna kami ni Steph. Steph. Ayun. So, ngayon, October 5, no? Happy World Teachers Day sa lahat ng mga teacher dyan. Siguro unahin ko ng batiin ito kasi ito yung pinakamalapit na teacher sa buhay ko ngayon. Opo. Although hindi pa siya officially na teacher, no? Future teacher pa lang. Ayan, kay Crystal Gail Vicente, ang aking kapatid, Happy World Teachers Day kahit hindi ka pa teacher. Ayan, advance na advance. Ayun, Happy Teachers Day. Siguro, batiin ko na rin ang aking mama, no? Yun. Ang aking mama. Happy Teachers Day po sa aking mother, si Glenda Rose Gaza. At syempre po sa aking mother-in-law na dati din po siyang teacher, no? Kay Mama Luz. Ayan. Happy Teachers Day po. At sa lahat po ng mga guro, nagpapasalamat po kami sa inyong dedikasyon at commitment sa pagtuturo sa amin. Kahit na minsan kami po ay mga matitigas ang Mga ulo, pasaway. no? At hindi po kami makakarating kung nasan kami ngayon kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat. Okay, so sige, i-welcome na natin at sumisenyo sa dito si Sir Lay. Na ready na ang ating guest, no? Steph, ipakilala mo naman sa atin ang ating panauhin at kung ano yung pag-uusapan natin. So, pag-uusapan natin itong tinatawag na Project Stigma, no? At para magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon patungkol dito, ay kasama natin isang, kumbaga malapit siya sa atin. Ayan, malapit sa puso natin dahil ay siya ay isa sa ating mga kaibigan, ayan, sa labas ng ng ating opisina. So, kasama natin ngayon ang Assistant Vice President for Academic Affairs ng University of the Philippines o UP System. Walang iba kundi si Shari Ninya Olikino. Ayan, Shari, welcome sa Warm Heart! Ay, magandang umaga sa inyo, Bea and Steph. Naku, maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Actually, kanina, inoobserbahan ko yung inyong first segment na yung attitude of gratitude. Yes. I think it's a really, really great way of starting the week, no? Because Sunday is the start of the week. Kasi baka yun yung isa sa mga nalilimutan natin to be grateful. Yes. Not only for the big things, not only for your big successes, no? But also for the little things. Anyhow, going back, maraming salamat at more power sa inyong programa. Ngayon pa lang sinasabi ko, napakaganda. Maraming salamat din. Alam niyo po, si Shari ay napaka-responsive sa aming imbitasyon dahil ito po ay very short notice. At alam ko na Sunday ngayon, marahil ay dapat pahinga mo. Siyempre dito sa Warm Heart ay ina-advocate din natin yung mental and physical rest. So, maraming salamat, kami po ay pinagbigyan mo kahit rest day supposed to be. So, yun nga ang nakita kasi namin, kabahagi kayo, Shari, ng Project Stigma. Pero para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart, pwede nyo po bang ipaliwanag kung ano po itong Project Stigma?
Actually, our mental health advocacy, the Project Stigma, stems from our plans noong 2023, no? When we were asked to aid the UP President, Attorney Angelo Jimenez, and become his Assistant VP for Academic Affairs, Student Affairs, we had to pinpoint ano kaya yung pinakamalaki or isa sa pinakamalaking concerns ngayon ng mga kabataan o ng mga estudyante. And after going through all the constituent universities ng UP, from UP Baguio up until UP Mindanao, isa sa pinakamalaking problema talaga yung mental health. So, nung una, nag-conduct tayo ng malalaking conferences noong October 2023 bilang bahagi nga ng selebrasyon ng Mental Health Month sa Pilipinas. Ngayon, nakita namin na hindi enough yung nagpapa-conference lang tayo, hindi enough yung nagtitipon-tipon lang no, o isahan. We need a sustainable movement kung saan magsasama-sama talaga yung like-minded individuals, may parehong advokasya, para maisulong itong pagtitigil sa stigma on mental health, no? Kasi hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin yung takot pag-usapan ito. Marami pa rin yung meron silang nararanasan, meron silang nararamdaman, palagay nila depressed nila, pero hindi nila masabi. So, fast forward, July 2025, we launched the Project Stigma. Ang main proponents po nito ay yung ating opisina, UP System, Office of Student Development Services, and in partnership with the Platform News. So, it's a digital media site din, no, na ang pangunahing advokasya ay isulong nga itong mental health awareness. Ayun, napakagandang programa o proyekto. Shari, matanong ko lang, no, kasi sabi mo nga, no, ay yung buong UP system, no, ang pinaka-concern nila is yung mental health. So, ayon sa inyong pag-aaral, anong mga klaseng mental health conditions yung hinaharap ng mga UP students? Oo. Actually, ang interesting dyan, no, wala pa ako yung konkretong datos, pero batay rin sa mga nakakapanayam natin mula sa iba't ibang schools, sa iba't ibang communities, even outside the universities, prevalent sa kabataan itong mental health concerns, kagaya ng depression, ng anxiety, ng panic disorders, no? Napakarami, Steph. Actually, kung babalik ako sa konteksto ng pamantasan, dahil malawak nga yung spectrum nitong mental health illnesses, I think yung isang problema pang kinakaharap natin, yung kakulangan din sa mga psychiatrists and psychologists. Ayun, na opo. pwedeng tumingin talaga kung anong klase ng kondisyon yung meron. Pero as for your question, very prevalent yung anxiety disorder and depression. Palagay ko rin kasi merong tendency yung ibang mga kabataan, hindi naman lahat, no, na place ng malaking pressure sa mga sarili nila. Yes. And in fact, hindi lang naman sa mga sarili nila, pati rin sa mga pamilya nila, even sa friend groups nila, o kung sino-sino mang mga nakakasalamuha nila, they find it hard to thrive doon sa isang klase ng environment or community na malaki yung expectations sa kanila. So doon natin sila kinakailangang agapayan para ma-navigate nila ng maayos yung ganong klaseng mga sitwasyon. Pero ang nalaman namin, kasi bagamat may mga ganito pong naiuulat sa inyo at syempre dito sa programa rin ng UP System na concerns ng mga students, nalaman din po namin, Shari, na ang UP System po merong Mental Health and Wellbeing Conference. Ano po ba yung mga aktibidad sa conference na ito na inyo pong isinasagawa? Yung mental health conference, it's a system-wide. Ibig sabihin, kasama natin lahat ng constituent universities, hindi lang Diliman, no? Kasi part tayo ng buong system, no? Opo. So, we conducted it last 2023 pa, actually. Okay. And then, ang plano kasi natin ay hayaan na yung mga constituent universities na isagawa yung kanilang mga sariling conferences. Kaya we had a big one noong 2023. So, ang ginawa natin doon, kinulate natin yung concerns, hindi lang ng students, kasi we also recognize na meron ding mental health concerns ang mga teachers. Yes, and staff, mental health no? concerns ang iyong mga staff and even your university administration. So, hindi siya eksklusibo sa mga estudyante. Pare-pare
pare-parehong nakakaranas ng depression, pare-parehong nakakaranas ng iba't ibang mental health illnesses. Ang ginawa ho natin per sector, so lahat ng mga delegates natin from all across the 9 constituent universities of the university pumunta po sa Los Baños para gumawa ng mga resolutions per sector. Ayun. So ang isang interesting na pwede natin o maganda nating ibahagi sa gawin ng mga estudyante noong I think that was 2021 or 2022, meron kasi tayong nilaunch na mental health subsidy program. Okay. These are for the students na qualified, ibig sabihin meron silang reseta, meron silang doctor's recommendation talaga na magpatingin. Ibibigay lamang yon sa ating Office of the Counseling and Guidance. Tapos mabibigyan sila ng subsidy, ng pera, pambili ng kanilang mga gamot. No? Okay. So, kinary over natin ito, kinontinue natin hanggang 2023, 2024. Ngayon, we are asking for more funding for the program. Okay. Marami, nakita namin, ang daming estudyante talaga yung nangangailangan. Mahirap naman na because of the shortage of funds, hindi natin mabigyan dahil dapat tuloy-tuloy yung gamutan nila. So that's what we are working on, and I hope I'm very very positive naman na maibabalik natin yung programa this year. Ito naman kasi syempre yung title, no, yung pinaka tinatawag dito sa proyektong ito is Project Stigma. Meron pa bang stigma na kumbaga prevalent within the UP system? Kasi syempre alam naman natin yung mga kabataan ay may kaalaman na talaga pagdating sa mental health. Yeah, actually, maganda siyang i-note, no? Kasi siguro kung ikukumpara natin from 5 years ago, mas matindi yung stigma. But up until now, meron. No? At nalalaman natin yan through our offices of counseling and guidance sa iba't ibang constituent universities because they tell us na halimbawa they cannot tell their families or their friends because they think na it will be looked down upon. Kumbaga, ano ka lang, magpahinga ka lang o kaya baka nasa isip mo lang yan. Yan yung yung mga madalas na linya sa kanila. Yes. No? So, nananatili yung stigma and na-realize namin, Bea and Steph, na hindi lang siya concerned sa university. We need a whole of community or even a whole of government approach when it comes to addressing the stigma against mental health, when it comes to forwarding more inclusive mental health policies. Ayan. So talagang sa polisiya tayo magbabank in, ano? Speaking of policies, meron pa po ba kayong mga na-inonote sa inyong pag-aaral o dyan sa proyekto nyo? Siguro kapag nagpupulong kayo, syempre pinag-uusapan nyo rin ito. Iyon pong mga puwang or gaps sa mental health programs and services ng ating bansa at kung ano po yung mga rekomendasyon ninyo o yung mga maiinam na gawin, yung best practices para tugunan ito. Actually, meron pa rin, no? Even we have the existing Mental Health Act, we've noticed na hindi ito fully implemented or even properly implemented sa community level, lalo na sa far-flung areas. Doon tayo pinakahirap i-implement ito, no? So, tayo sa Project Stigma, tayo sa University of the Philippines, we think we can address these through the following. Number 1, expanding mental health education and awareness at the grassroots level. Okay. So, kaya tayo nakipag-partner sa isang external organization. Ito ang the Platform News. Kasi we want to bring the discussion on mental health hanggang sa labas ng pamantasan. Because again, naniniwala tayo na kinakailangan collective yung pag-address, kinakailangan whole of community approach. Number 2, by building partnerships among the media, kagaya po ninyo sa academe at pati sa gobyerno para gawing sustainable itong mga programang ito. Baka pwede ko na rin naman ibahagi, no? Kasi I got the chance to talk to Secretary Ted Herbosa because I'm also hosting a program sa PTV4 naman sa kabila. So, doon ko nalaman from him na meron naman existing na pondo, meron namang existing services.
I just think na kinakailangan nating matulungan din yung ahensya, yung DOH, na Okay. i-amplify ito lalo. So malaki yung role po na gagampanan natin, mga taga-media, kasi hindi siya alam ng maraming tao na ay pwede pala akong pumunta sa ganitong pasilidad. Ay meron pa ng libreng gamot na binibigay sa ganito. Ay sa ganitong hospital pala pwede akong kumuha ng libre na mental health service, no. So doon makakatulong yung ating mga kasamahan sa media. Pangatlo po, creating referral and support networks, especially for students and the youth. Kanina nasabi ko na hindi lang mga estudyante yung nakakaranas, no, but isa sila sa pinaka-vulnerable na sektor na natatamaan talaga nung concern sa mental health, no. So, tayo sa Project Stigma, one of our advocacies talaga is to be able to create support networks, support groups for our youth who are affected. And syempre, using storytelling and social media to humanize mental health and encourage openness. So kagaya po nung nabanggit ko during the start of your my interview po dito sa programa ninyo, ang ganda noong konsepto nitong warm heart, no, kasi nagsimula kayo by letting others know na marami tayong pwedeng ipagpasalamat, maliliit o malalaking bagay. Yes. So kinakailangan talaga i-normalize natin yung conversations. Doon yun magsa-start eh. Halimbawa, aside sa programa ninyo, pag uwi pa rin sa bahay ninyo, we have to normalize it. Paglabas ninyo ng pamilya ninyo at mga kaibigan ninyo, we have to normalize. Paunti-unti, we recognize na it's not a walk in the park. Hindi siya mangyayari bukas, hindi siya mangyayari sa susunod na linggo, no? Pero paunti-unti, while building partnerships, I think we can break the stigma together. Ayun, napakaganda, no? Bigyang din lang natin yung mga punto po doon sa mga rekomendasyon, no? Expanding mental health awareness, building partnership po with academe, media, tapos syempre sa pamahalaan, at yung i-amplify kasi yun nga na note natin na sabi ni Shari sa kanilang pakikipag-usap sa DOH with ang kalihim si Secretary Ted Herbosa na meron naman pala, no, mga funding and other initiatives para dito may libre pa nga na minsan hindi daw alam ng ating mga nangangailangang kababayan. Kailangan lang ipaalam sa kanila para i-take advantage o samantalahin ito. At yung kaniyang pangatlong punto, mag-create ng referral, no? Lalo na sa mga students kasi sila po yung talagang nakaka-experience. Marami nakaka-experience ito pero mostly mga youths, ano? Siguro sususugan ko na lang muna, no, instead of magtanong, no, kasi syempre alam naman natin na medyo maliit pa yung ating mental health community dahil yung mga registered psychologists, psychometricians, no, ay kumbaga sa ngayon ay hindi pa sapat, no, para dun sa talagang pangangailangan, especially dun sa ating far-flung areas. Kaya magandang simula itong Project Stigma, no, para makapag-reach out tayo dun sa mga malalayong lugar. So, yun lang muna. Ayun. Shari, ito naman kasi mag-focus tayo ulit sa Project Stigma. Ano naman po yung mga activities or programs within the project na talagang ina-address itong mga pinoint out mo na mga pwedeng gawin? Number one, we held our launch na noong July 2025, no? So doon, we established our full-fledged partnership not only with the government but also with other organizations, other advocates, individual at organization level. Tayo rin po ay nakikipag-partner sa iba pang media groups, again, to amplify the awareness at para mas marami tayong makasama. And even partners from civil society organizations, or CSOs, at mga private institutions. So as we move forward with the partnership building, plano rin ho natin maglunsad ng mental health awareness caravans na papangalanan natin #BreakTheStigmaCaravans. No? So inuna lang natin sa UP, but eventually we'll be going to other SUCs, we'll be going to other schools, not only SUCs, even yung private HEIs natin, para sa gayon ay mapag-usapan openly talaga itong
mental health concerns. And then, isa sa ating gagawin, yung active na paglalobby sa ating mga kasamahan sa pareho sa executive at legislative branches, no? Kasi sila yung nagka-craft ng policies din sa national level, no? So, actively tayong nagsisik ng mga meetings para sila ay makapanayam. And then, kasama rin po sa ating mga tinatrabaho ngayon sa Project Stigma, yung pagbubuo ng isang maayos at malinaw na research database regarding mental health. Okay. Kaya rin nakipag-partner yung the platform news with the academy, with the University of the Philippines, because we need more facts and figures. We need more data, up-to-date na impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bayan when it comes to mental health. Kasi nga ako, dahil nabanggit ni Steph kanina, maliit pa lang yung community, hindi rin ganun karami yung mga impormasyon na available. O kung meron man, hindi ganun ka-updated. So tayo sa University of the Philippines, we are reaching out to our the other student affairs units ng iba't ibang mga constituent universities nang sa gayon, as a collective, halimbawa, mauuna muna tayo sa UP, and then we'll try to make bigger studies afterwards. So, dahil bagong-bago itong Project Stigma, we are taking small steps muna, no? And then eventually, I'm really, really positive kasi during the launch, ang dami nating kasama, nandun yung kasama natin yung PhilHealth, kasama rin natin yung Mental Health Association of the Philippines, even yung ADHD Society of the Philippines. Marami at malawak kasi kung usapin nga ng mental health. So, happy ako to share na dumadami pa yung may interest kasi mag-join, no? So, baka pwede natin gamitin yung pagkakataong ito to endorse din yung ating project. Pero siguro later on makakapagbigay tayo ng mas maraming detalye about it. Ayun. So, launching, tapos pagsasagawa nitong balak nilang gawin, yung Break the Stigma Caravan. Siyempre, yung lobbying pagdating sa policy level, no? Pakikipag-usap sa mga executive and legislative mga stakeholders para po i-implement yung mga policies. And nabanggit niya yung database. Ito yung gusto ko tanungin. Pag nagkataon po ba, Shari, na mai-ready na po itong database at makapag-upload na dyan ng kung ano-anong impormasyon patungkol sa mental health, magiging available po ba ito sa publiko? We hope so, no, in accordance with the data privacy law, as much as possible. We will make relevant data available to our constituents, to the Filipino people, para hindi na nila kailangang kumatok pa o pumunta pa sa UP mismo o sa kung saan man. Tama po kayo, Bea. I-upload lang natin tapos makukuha na nila. Hopefully, magawa po natin yun. Ayun, yan ang... That's the plan. Oo. Naku, babalikan natin si Shari kapag naisagawa to. Parang development yan pag nagkataon na gawa na. At syempre, yung mga sample information na pwede sa public, pwede natin ding i-share, no? Mapag-usapan. Steph? Siguro, medyo curious lang ako kasi syempre ay sa level, no, sa grassroots level, no, ang planong maabot nitong Project Stigma, and meron kayong collaboration na with media outlets, no. Plano nyo ba na makipag-collaborate din with the community news outlets pa? Oo, kasi syempre, oo, yun talaga ang direct na makakaabot dun sa ating mga kababayan dun. Oo, again, like what I've mentioned, willing kami to take on more partners. The more, the merrier tayo. No? Kailangan natin talaga magparami at magpalakas. Ay, yun yung sinasabi namin whenever we do meetings. Kasi this started out as continuity lang sana ito ng plano natin nung 2023. Kagaya nung naikwento ko kanina. But then again, nung na-realize namin na ang dami pa palang mga organizations, ang
ang dami pa palang concerns, even with the, halimbawa yung Mental Health Association of the Philippines, malaki na yan sila. Malaki na yan sila. And even yung Mental Health PH, malalaki na pong mga organizations din yan. But then again, even sila nakikita nila na hindi sapat na sila lang. No? So definitely, we are willing to partner with community media outlets. We know na napakalawak nung reach nila sa kanilang mga komunidad. So we really, really need their help also. Okay, ayan. And Shari, siguro ang busy-busy ni Shari, ito on a personal level na lang, no? Kasi gawin natin siyang relatable, no? Paano ba, makakapagbigay ka ba ng tips kung paano i-practice ang self-care? Dahil alam namin busy ka, pero ano ba ang iyong yung relatable sa ating mga ka-warm heart na, ay, ang busy ng taong ito, ano kaya ang kanyang self-care, no? Oh, actually, ang gandang tanong kasi it can be as simple as taking time to rest, literally. No, pag-uwi sa bahay kasi tayo tatrabaho ng todo, uwi sa bahay kakain. Nagiging ano na lang siya, nagiging para kang robot. No? yung mga galaw mo. Ayaw natin yon, no? So, we take time to rest and then to spend time with our loved ones. People who make us happy. Ayun. Our safe spaces. I know tayo, may kanya-kanya tayo, no? So, we make it to a point na we spend time with them, number 1. Number 2, get enough sleep. Hanggang kaya. Hanggang kaya. Again, ano yan, depende yan sa kung ano yung trabaho natin, naintindihan natin kung hirap tayong kuhain nun. Pero kung may weekends tayo, meron tayong mga libreng araw, let's take time to rest and sleep kasi doon tayo nakakapag-reset, nakakapag-re-energize nga, kumbaga. Pero recently, I think it's very interesting to note kasi I'm reading more about what Dr. Joe Dispenza is doing. Ito naman, mas kumbaga higher level siya of taking care of yourself kasi dito you are shifting your your reality. So halimbawa, if you feel na bakit lagi akong pagod, bakit hindi nangyayari yung mga gusto kong mangyari kahit pinaplano ko siya ng maigi. Yan, I recommend you read books about healing and manifestation ni Dr. Joe Dispenza. I think it can really help you. So, at saka sa YouTube, meron din siyang videos doon. Maraming mga healing and self-care na tips din na we can find online. Ayun nga yung magandang ibahagi din. Hindi siya limitado lang sa ilang mga tao. Yes. You have to make use lang din of your creativity. So mag-search ka and then nakikita mo yung practices nila. Aba, okay, pwede kong i-apply. Kasi meron siyang mga meron tayong angulo din na baka mamaya because it's your body who is so used to the yung emotions mo na store sa katawan mo. So may proper way din of bringing them out para mas gumaan yung pakiramdam mo. Ayun. Interesting yun healing and manifestation. Sino na nga ito, author ng libro? Si Dr. Joe Dispenza, I think he's one of the most popular manifestation coaches in the US. And Ayun. actually may isa pang level if you'll try to read more about healing and spirituality also. Okay. Kasi Ayan. sometimes yung nagiging concern natin, yung compass. Tatanungin mo sa sarili mo, tama ba to? Okay, kung sa career, ito para mas konkreto. Yes. Sige, bigyan mo kami ng halimbawa. Paano Gusto ko yan. Paano ko malalaman kung ano talaga yung gusto ko? Kung marami akong naiisip gawin. Ako, naging personal problem ko siya. So, gusto ko mag-venture sa broadcast, pero I like policy making also. Tapos, meron din akong, tawag dito, meron din part ko na parang gustong pumasok ulit doon sa politics. So ano siya? So maraming gustong gawin. But at the end of the day, you have to tune in doon sa compass mo. Depende sa kung anong pinapaniwalaan mong relihiyon, no? Babalik ka doon yung taking time to pray and ask for clarity talaga kung kanino ka man naniniwala. Kasi I think everything starts with clarity. If you know what you really want to do, and then naturally magti-take ka ng steps to make it happen. It will follow. Okay. No? So para lang ma-declutter yung mind mo. So yon, manifestation, healing, and spirituality, it can also help. At marami din tayong resources for that.
Wow. Natutuwa ako doon bilang si Shari po ay kilala na natin, no? So, natuwa ako doon sa sharing niya na clarity, kailangan iyon para malaman mo talaga kung ano yung susunod mong hakbang. Sabi niya, kung alam mo kung ano yung gusto mo, talagang you will take steps to make it happen, no? Kailangan lang malinaw, no? Paano ba naman kasi si Shari po ay achiever. So, talaga namang marami po siyang gustong gawin. pero ano lang ang kaya ng katawan, no? Tingnan nyo naman ang kanyang self-care number 1 recommendation. Hanapan ng oras ang pagtulog, no? O pahinga. Kaya, ayun. Yun. So, natututo tayo kay Shari. Doon tayo talagang natutuwa dahil ito mga to relatable for sure sa ating mga ka-warm heart. Meron din tayo mga ganito, no? And yung mga halimbawa sa atin ni Shari ay pwedeng-pwede siyang gawin. Hindi siya yung kumbaga suntok sa buwan na solusyon. Ito ay talagang kayang-kayang gawin kahit ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa Warm Heart. Sige, napasarap ang ating kwentuhan, no? Shari, ang iyong mensahe na lang o final message sa ating mga ka-Warm Heart. Ayan, para sa ating mga ka-Warm Heart, I think dahil paborito ko yung unang portion ng programa ninyo. Yes, opo. Para sa inyo talaga yan. Yes, you can practice listing down things that you are grateful for, you know. Having a stable job, having food to eat, having friends and family surrounding you who really, really love and care for you. Those are the little things. Actually, hindi naman siya little, no, kung yung malaking perspective kinan natin. Pero even the little things, gaya nung nakakalabas ka ng bahay mo at okay yung iyong katawan at nagising ka ng maaliwalas ang iyong pakiramdam, list down things that you are grateful for, and then see how it can affect your mental health. It can really help. So, ayun lang, food for thought lang, kasi sana palagi siyang maging bahagi hanggang kaya ng program ninyo, no? Yes. I will really tune in. And then, syempre, para naman sa Project Stigma, kagaya ho ng nabanggit ko, open na open po yung ating mga linya. Meron tayong official Facebook page. I-search nyo lang Project Stigma. Pwede rin po ninyo akong kontakin personally sa ating Facebook, no? And of course, yung ating opisina, UP Office of the Assistant VP for Academic Affairs, Student Affairs, meron din po tayong sariling Facebook page. I-search nyo lamang po UP AVPSA, Office of Student Development Services. Lahat po ng inyong mga katanungan, inyong mga suggestion patungkol dito sa Project Stigma, paano po tayo makakatulong, paano tayo makakontribute kahit halimbawa isang estudyante ka lang at hindi ka nabibilang sa isang organization, welcome na welcome po yung inyong efforts, lalo na at nagsisimula pa lamang yung ating movement. Again, this is movement building because we aim to forward and to push for more inclusive policies when it comes to mental health para po sa ating mga kababayan. So once again, maraming salamat kina Bea at Steph. Tuwang-tuwa po ako dahil nabigyan ako ng chance na ma-promote itong ating proyekto dito sa Warm Heart. So maraming salamat po ulit. At maraming salamat din, Shari, sa inyong oras at sa pagpapaunlak. At sa uulitin, mabuhay, Yes. more power sa iyo at sa iyong mga advocacies and projects. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig sa Warm Heart. Yes. Ayan po si Shari Nina Olikino, ang Assistant Vice President for Academic Affairs ng University of the Philippines, UP System, para naibahagi niya sa atin itong Project Stigma. No, Steph, meron ka pa bang sharing bago tayo tuluyang magpaalam? Ayun, parang kailangan ko yung mga binigay na tips ni Shari. Oo, di ba relatable? Oo, tinanong ko yun kasi alam ko marami siya laging ginagawa. Kaya nga, grateful tayo na pinaunlakan tayo kasi baka ako may appointment. Pero ayun, talagang tayo ay pinagbigyan. So,
Kaya natanong ko yun eh. So, sa dami ng scheduling and all that, ano ba ang iyong self-care, no? So, yun ang kaya mga tips na way natutunan nyo po yun. At siguro kung ano ang applicable sa inyo, pwede nyo pong i-practice. Okay, so bago tayo magpaalam, Steph, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa productions. Syempre, kay Justin Osias ang ating Warcast operator at ang ating co-producer, Sir Leo Magpayo. At muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan